Isipin mo na lang na lahat pala ng iyong paniniwala tungkol sa pera ay maaaring mali. Paano kung sabihin ko sa iyo na sa loob lang ng wala pang 12 buwan, maaari kang kumita sa loob ng 1 buwan ng halagang karaniwan mong kinikita sa loob ng 1 taon? Parang imposible, di ba? Ganoon din ang akala ko hanggang sa maranasan ko mismo ang pagbabagong ito. Ang sikreto ay hindi sa masipag na pagtatrabaho, kundi sa pag-unawa sa mga batas na hindi nakikita na namamahala sa pera at sa buhay. Nang mahawakan ko ang aklat na Think and Grow Rich, isa ako sa mga pinakamahirap na panahon ng buhay ko. $4,000 lang ang kinikita ko kada taon at $6,000 naman ang utang ko. Ibig sabihin, kahit ibigay ko ang lahat ng kinikita ko sa loob ng 1 taon at kalahati, wala pa rin akong mapapala. Para akong nakulong sa isang hukay na lalong lumalalim bawat buwan. Naranasan mo na ba ang pakiramdam na yon? Yung masipag kang nagtatrabaho, pero parang wala ka namang nakikitang pag-unlad. Parang tumatakbo ka sa treadmill, napapagod ka, nauubos ang iyong lakas, pero sa huli, nakatigil ka pa rin sa isang lugar. Noon, wala akong mataas na pinag-aralan, walang diploma, walang plano sa buhay. Napakaliit ng tingin ko sa sarili ko na ang tanging akala ko'y ang kakayanin ko lang ay mabuhay at makapagbayad ng mga utang. Marahil ay naisip mo na rin ito, na ang pagsilang sa isang partikular na kalagayan ay isang kaparusahan na walang pag-asa. Ganyan ang nasa isip ko hanggang sa mahawakan ko ang aklat na yon. At tandaan mo ito, hindi ako agad naniwala. Sa katunayan, nang sabihin sa akin na magkakaroon ako ng anumang bagay na gusto ko kung gagamitin ko ang mga prinsipyong iyon, ang una kong reaksyon ay ang pagdududa. Ngunit may kakaibang nangyari, hindi ako naniwala na totoo ito, pero naniwala ako na ang taong nagsasabi nito ay talagang naniniwala. At iyon ay sapat na para bigyan ako ng isang maliit na pag-asa. Nang mga sandaling iyon, ang tanging gusto ko ay pera. Iniisip ko, kung may sapat ako, mawawala na ang lahat ng problema ko. At marahil ay ganoon din ang iniisip mo, na kung may dagdag ka lang na $500 o $1,000 kada buwan, magiging mas magaan ang buhay mo. Ngunit ang totoo, ang pera ay refleksyon lamang ng isang bagay na mas malaki. Hindi ko pa alam yun noon, matutuklasan ko lang ito kalaunan. Ngunit kahit hindi ko pa lubos na nauunawaan, nagpasya akong sundin ang nakasulat, halos bilang 1 kilos ng pag-asa. At ang pag-asang iyon ang nagbukas sa akin tungo sa pagbabago. Ang nangyari pagkatapos ay napakabilis na parang imposible. Sa loob lang ng wala pang 12 buwan, umakyat ako mula sa $4,000 kada taon tungo sa $15,000 kada buwan. Huminto ka saglit at isipin mo na nangyayari ito sa'yo. Ano kaya ang ibig sabihin ng matanggap sa 30 araw ang halagang karaniwan mong kinikita sa loob ng 1 taon? Paano nito mababago ang paraan ng pangangalaga mo sa iyong pamilya, kung paano ka gumigising sa umaga, kung paano mo nakikita ang sarili mo sa mundo? Hindi ako biglang nagtalino, hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral, hindi ako nakadiskubre ng isang sikretong nakatago sa mga vault ng bangko. Sinimulan ko lang na gamitin ang ilang mga batas na laging naroon, ngunit walang nagturo sa akin. At dito nagkakamali ang karamihan sa mga tao. Naniniwala sila na ang pera ay usapin ng swerte, ng koneksyon, o ng mas matagal na pagtatrabaho. Ngunit isipin mo, ilan sa mga kakilala mo ang nagtatrabaho hanggang sa maubos ang lakas nila pero patuloy pa ring may utang? Ilang beses mo na bang naisip na ang solusyon ay ang humanap ng pangalawang trabaho, gumawa ng overtime, pagod na magtrabaho, pero sa huli ay wala pa ring sapat na pera? Ang dahilan ay simple, hindi ito tungkol sa pisikal na pagod kundi sa mental na direksyon. Naalala ko ang mga gabing hindi ako makatulog kakaisip sa mga utang ko, sa mga kreditor na kumakatok sa pinto ko, sa takot na hindi ko kayang buhayin ang sarili ko. Ang ganitong uri ng pag-aalala ay nakakaubos ng iyong enerhiya at iniipit ka sa isang walang katapusang ikot. Ngunit nang simulan kong gamitin ang mga ideya sa aklat, napagtanto ko na ang pagbabago ay hindi nagsisimula sa bangko, kundi sa isipan ko. Para bang pinalitan ko ang isang malabo kong lente ng bago. Bigla, nakakita ako ng mga posibilidad na laging nasa harapan ko, ngunit noon ay bulag ako upang mapansin yon. Ang gusto kong maunawaan mo ay hindi lamang pinansyal ang pagbabagong ito, kundi emosyonal din nang makita ko ang aking unang tseke na $15,000 sa loob lamang ng 1 buwan, umiyak ako. Hindi dahil sa saya sa pera mismo, kundi dahil sa patunay na hindi ako nakadestino upang mabuhay ng may limitasyon. At iyan ang gusto kong maramdaman mo ngayon, hindi ka rin nakadestino.
Marahil ang kulang lang ay isang maliit na tiwala, ang tiwalang nagpatibay sa akin sa simula, kahit hindi ko pa lubos na nauunawaan. At kung tatanungin mo ako kung ano ang pinakamalaking natamo ko sa karanasang ito, sasabihin ko, hindi iyon ang pera. Ang katiyakan na kaya kong magbago. Ang pagtuklas na may kakayahan tayo na lubos na baguhin ang ating realidad kapag pinapakain natin ang ating isipan ng mga tamang kaisipan at sinusunod ang mga nasubok na prinsipyo. At mula noon, hindi na muling naging pareho ang aking buhay. Mayroong isang batas na namamahala sa paraan ng pagdating ng pera sa atin. At ang batas na ito ay hindi nagkakamali. Tinawag ito ni Ralph Waldo Emerson na batas ng kabayaran. Sinasabi nito na ang natatanggap mo sa buhay ay direktang proporsyonal sa tatlong salik. Una, ang pangangailangan sa ginagawa mo. Pangalawa, ang iyong kakayahan sa paggawa. At pangatlo, ang kahirapan sa pagpapalit sa iyo. Mukhang simple, ngunit ang pagiging simple nito ang dahilan kung bakit ito hindi pinapansin ng karamihan. Ang katotohanan ay ang pangangailangan sa ginagawa mo ay umiiral na. Kailangan lagi ng mundo ang mga taong nag-aalok ng mga solusyon, serbisyo, at mga ideya. At kung isipin mo, ang kahirapan sa pagpapalit sa iyo ay hindi dapat ang iyong unang tutukan dahil ito ay bunga ng pangalawang salik, ang iyong kakayahan sa paggawa. Doon nakasalalay ang sikreto. Isipin mo, ilan sa mga kakilala mo ang nagrereklamo sa sahod nila na sinasabing hindi sila pinahahalagahan, ngunit patuloy na gumagawa ng parehong gawain, sa parehong paraan, sa loob ng maraming taon. Inaasahan nila ang pagkilala nang hindi inaangat ang kanilang kakayahan. Para bang gusto nila ng ibang bunga kahit pareho ang binhi na itinatanim nila araw-araw. Ako mismo ay nahulog sa bitag na ito nang maniwala ako na sapat na ang pisikal na pagod. Masigasig akong nagtatrabaho, ginagawa ko ang lahat ng aking makakaya, ngunit nanatili pa rin ako sa parehong antas. Nang maunawaan ko na ang tunay na susi ay ang pagpapaunlad ng mga kasanayan na walang makakaagaw sa akin, ay doon nagsimula ang pagbabago. At narito ang isang tanong na maaaring makaistorbo sa iyo, gaano mo talaga pinagsisikapan na maging mas mahusay sa iyong ginagawa? Hindi ko ibig sabihin ang mas mahabang oras ng pagtatrabaho, kundi ang pagpapataas ng iyong kakayahan, ang pagiging naiiba, ang pagbibigay ng isang bagay na ilan lang ang kayang ibigay. Sapagkat kapag naging mahalaga ka dahil sa iyong kakayahan, ang merkado ay walang pagpipilian kundi gantimpalaan ka. Ang pera ay hindi sumusunod sa mga humihingi, sumusunod ito sa mga naging kailangan-kailangan. Malinaw na naaalala ko kung kailan ko unang napagtanto yon. Nasa isang sitwasyon ako kung saan halos pareho ang sweldo ng mga nasa paligid ko, pareho ang gawain, pareho ang maliliit na pangarap. At kahit anong sikap nila, wala silang nakikitang pag-unlad. Kaya nagsimulang mag-aral, mag-training, at mag-aral ng lahat ng may kaugnayan sa potensyal ng tao at kasaganaan. Sa bawat araw na inilalaan ko sa pagpapaunlad ng aking mga kasanayan, naramdaman ko na nagtatayo ako ng isang tulay patungo sa kabilang ibayo ng ilog, ang ibayo ng kasaganaan. At nang maging sapat na ang lakas ng tulay na yon, nagsimulang dumaloy ang pera. Hindi ito naiiba sa'yo. Ilang beses mo na bang tinanong ang sarili mo kung bakit parang laging may bukas na pinto ang ilang mga tao samantalang ang iba naman ay paulit-ulit na nababangga sa saradong pinto? Ang sagot ay hindi sa swerte, kundi sa halaga na dala ng bawat isa. Ipinakikita ng mga pag-aaral na ang mga taong patuloy na namumuhunan sa kanilang propesyonal na pag-unlad ay mayroong average na kita na hanggang 5 beses na mas malaki kaysa sa mga nananatili sa parehong antas ng kaalaman. Ito ay nagpapatunay na ang batas ng kabayaran ay hindi lamang pilosopiya, kundi praktikal na obserbasyon. At mayroong isa pang bagay na hindi napapansin ng karamihan. Kapag ikaw ay nagiging mas mahusay sa iyong ginagawa, hindi lamang ang pera ang darating, kundi pati na rin ang paggalang, ang mga oportunidad, at ang tamang koneksyon. Ang mga matagumpay na tao ay naakit sa mga dedikado sa pagiging mahusay. At, sa parehong paraan, ang mga ordinaryong tao ay lumalayo kapag napagtanto nilang hindi ka na nakikipaglaro sa kanila. Para itong natural selection sa mundo ng negosyo at sa buhay. Naalala ko nang anyayahan akong makipagtulungan kay Sandy Gallagher. Siya ay isang napakatalinong babae na responsable sa mga transaksyon na bilyon-bilyong dolyar sa mundo ng korporasyon. Kung hindi ko itinaas ang aking antas, kung nanatili akong isang taong nagpapalit ng oras para sa kaunting pera, ang oportunidad na ito ay hindi magpapakita. Ngunit dahil nagpasya akong mamuhunan sa aking sarili, handa ako nang dumating ang pagkakataon.
Ganoon ito gumagana. Una, ikaw ay lumalaki, pagkatapos ay binubuksan ng mundo ang espasyo para sa iyong bagong bersyon. Marahil ay tinatanong mo ngayon ang sarili mo kung kaya mo bang gawin ang pagbabagong ito. At ang aking sagot ay, syempre kaya mo. Nasa iyong kamay na ang karamihan sa mga bagay na kailangan mo, kulang na lang ay idirekta ang iyong enerhiya sa pagpapaunlad ng kasanayan na gagawing hindi ka mapapalitan. Ito ay nangangailangan ng disiplina, nangangailangan ng pasensya. Ngunit ang bawat hakbang sa landas na ito ay isang karagdagang bloke sa pagtatayo ng kalayaang matagal mo nang ninanais. Ang batas ng kabayaran ay hindi nagkakamali. Ito ay nagbabayad ng eksakto ayon sa kung ano ka. Kaya tanungin mo ang sarili mo, sino ka ngayong nagiging tao? Sapagkat ang sagot na iyan ang magtatakda kung gaano karaming pera, kung gaano karaming kasaganaan, at kung gaano karaming tagumpay ang darating sa iyong buhay bukas. Mayroon lamang 3 paraan upang kumita ng pera, at kamangha-mangha kung paano ang halos lahat ng tao ay nakulong sa pinakamasama sa mga ito nang hindi namamalayan. Ang unang paraan ay ang ginagamit ng nakararami, mga 76% ng mga tao, na binubuo ng pagpapalit ng oras para sa pera. Ito ang klasikong modelo ng trabaho, tumatanggap ka kada oras, kada araw, o kada buwan, ngunit tumatanggap ka lamang habang ikaw ay naroroon. Ito ang pinakalimitadong paraan, dahil mayroong isang hindi matatawid na balakid, ang oras. Gaano man kasipag, pareho ang oras sa isang araw para sa lahat. At kapag naubos na ang oras na iyon, nauubos din ang iyong kita. Iyon ang dahilan kung bakit maraming tao ang nabubuhay ng pagod, nagmamadali mula sa isang lugar patungo sa isa pa, sinusubukang dagdagan ang kanilang oras, ngunit hindi nila kailanman maabot ang kalayaan. Ilang beses mo na bang naisip na kung mayroon ka pang oras, marahil ay mas maraming pera ang iyong kakikitain? Sapagkat doon nga nakasalalay ang bitag, dahil ang oras ay isang resource na hindi kailanman dumadami. Ang pangalawang paraan ay ang pag-invest ng pera para kumita ng pera. Ang paraang ito ay sinusundan ng isang maliit na bahagi, mga 3% lamang ng populasyon. Ito ay isang mahusay na estratehiya kapag ito ay pinagkadalubhasaan, ngunit mapanganib para sa mga hindi alam ang ginagawa nila. Karamihan sa mga taong sumusubok sa paraang ito ay nawawalan, dahil nag-invest sila ng mga resources ng walang kaalaman, walang plano, at madalas na ginagabayan ng pagmamadali o kasakiman. At kapag sila ay nawalan, sila ay sumusuko na, naniniwala na ang pag-invest ay hindi gumagana. Para bang ibinibigay mo ang iyong mga ipon sa isang laro na hindi mo maintindihan ang resulta. Kaya naman, ang modelong ito, kahit na makapangyarihan, ay hindi para sa lahat. At pagkatapos ay mayroong pangatlong paraan, na siyang tunay na game changer. 1% lamang ng populasyon ang totoong nabubuhay sa ganitong paraan, ngunit ang grupong ito ang may hawak ng 76% ng lahat ng pera na umiikot. Hindi sila nagpapalit ng oras para sa pera, at hindi rin sila umaasa lamang sa pag-invest ng malalaking halaga. Lumilikha sila ng maraming pinagkukunan ng kita. Iyan ang susi. Iyan ang nagpapahintulot sa pera na patuloy na dumaloy kahit natutulog ka, naglalakbay, o naglalaan ng iyong oras sa ibang mga gawain. Ito ang posibilidad na magtayo ng mga sistema na nagtatrabaho para sa iyo sa halip na umasa lamang sa iyong pisikal na pagsisikap. Ako mismo ay matagal bago ko naunawaan ito. Lumaki akong naniniwala na upang kumita ng higit pa, kailangan kong maging mas matalino o mas edukado. Ngunit nang napagtanto ko na ang ilan sa mga pinakamayamang tao ay hindi ang pinakamatalino, napagtanto ko na may iba pang dahilan. Nang kumikita na ako ng mahigit $1,000,000 kada taon, huminto ako sandali para pag-aralan ang aking mga nagawa, at napagtanto kong hindi ko namamalayan na nahulog na pala ako sa modelo 3. Hindi ako henyo, ni wala akong masalimuot na edukasyon, pero natutunan kong paramihin ang kita ko sa pamamagitan ng paglikha ng maraming pinagkukunan ng salapi na sabay-sabay na gumagana. Ngayon, isipin mo ang iyong buhay. Naisip mo na ba kung bakit patuloy kang umaasa sa isang sahod, sa isang kliyente, sa isang pinagmumulan ng kita? Para itong isang gripo lamang ang nagpapasok ng tubig sa isang malaking tangke. Kapag nasira ang gripo, wala ka nang makuha. Ngunit isipin mo kung may 5, 10, o 20 gripo na sabay-sabay na umaagos. Ang iba ay malakas ang agos, ang iba ay mahina, ngunit lahat ay nakakatulong upang mapuno ang iyong tangke. Iyan ang kapangyarihan ng maraming pinagkukunan ng kita. Ang mas nakakatuwa ay hindi pa kailanman naging ganito kadaling bumuo ng mga pinagkukunang ito tulad ng ngayon. Sa tulong ng internet, ng mga digital na resources,
at ng pandaigdigang mga oportunidad sa negosyo, sinumang tao ay maaaring magtayo ng mga sistemang kumikita ng pera kahit hindi palaging pisikal na naroroon. Hindi ito nangangahulugang madali o agaran, ngunit nangangahulugan itong posible ito para sa sinumang handang matuto. Kapag iniisip ko ang modelo 1, nakikita ko ang mga taong nakulong sa isang ikot. Maaga silang nagigising, buong araw na nagtatrabaho, pagod na umuwi, at sa katapusan ng buwan ay pakiramdam pa rin nila ay hindi sapat. Ang modelo 2 ay nangangailangan ng espesyalisadong kaalaman na marami ang walang taglay. Ngunit ang modelo 3 ang simula ng tunay na kalayaan. Nangangailangan ito ng pagiging malikhain, ng disiplina, ngunit hindi umaasa sa limitadong oras o sa malaking puhunan upang makapagsimula. Umaasa lamang ito sa pagbabago ng pag-isip, sa pag-unawa na hindi ka kailangang makontento sa isang pinagkukunan lamang. At may isang direktang tanong ako, ano kaya ang mangyayari kung lumikha ka ng isang bagong pinagkukunan ng kita, kahit maliit man ito, bukod pa sa ginagawa mo na ngayon? Isipin mo ang 300, 500, $1,000 na dagdag na pumapasok sa iyong account kada buwan nang hindi na kailangang magdagdag ng oras sa iyong trabaho. Gaano kaya ito kalaki ang pagbabago sa iyong buhay? Ngayon, isipin mong paramihin pa yan ng maraming pinagkukunan. Ganyan mo sisimulan ang pagbabago ng iyong taunang sahod tungo sa buwanang sahod. Hindi ito mahika, hindi ito swerte, ito ay tamang paggamit lamang ng estratehiya na halos walang nakakaalam, ngunit ginagamit ng lahat ng mga taong nagtatagumpay. Ang tunay na mayayaman ay hindi kailanman umaasa sa isang pinagkukunan ng kita. Hindi ito nagkataon, ito ay isang pamantayan. Alam nila na kapag ikaw ay umaasa sa isang pinagmumulan lamang ng kita, ikaw ay mahina. Sapagkat isang pagbawas, isang krisis, isang pagtanggal sa trabaho, o anumang hindi inaasahang pangyayari ay maaaring magdulot ng pagkawala ng iyong kabuhayan. Ngayon, kapag mayroon kang maraming pinagkukunan na sabay-sabay na gumagana, ang iyong seguridad ay dumadami at ang pag-unlad ay hindi na maiiwasan. At mahalagang maunawaan na ang maraming pinagkukunan ng kita ay hindi nangangahulugang maraming trabaho. Ang pagkakaroon ng 2 o 3 trabaho ng sabay-sabay ay nagdaragdag lamang ng pagod at higit na nililimitahan ang iyong buhay, dahil ito ay patuloy na pagpapalit ng oras para sa pera. Ang sikreto ay ang paglikha ng mga independenteng sistema na patuloy na gumagana kahit wala ka. Isipin mo kung gaano kasarap magkaroon ng dagdag na kita na $500 na pumapasok sa iyong account kada buwan. Para sa ilan, ito ay sapat na upang mapantayan ang utang, makapaglagay ng mas masustansyang pagkain sa hapag, mamuhunan sa edukasyon, o simpleng makahinga ng walang pag-aalala sa katapusan ng buwan. Ngayon, isipin mo kung sa halip na isa, may 5 kang ganoong pinagkukunan. $2,500 na dagdag kada buwan nang hindi na kinakailangang gumawa ng parehong pisikal na pagod na nakakapagod sa iyo ngayon. At kung, sa paglipas ng panahon, ang isa sa mga pinagkukunang ito ay lumago at umabot sa $3,000, ang iyong buhay ay lubos na magbabago. Iyan ang kapangyarihan ng pagpaparami ng iyong kita. Malinaw kong natatandaan kung kailan ko sinimulan ang paggawa nito sa aking sariling buhay. Mayroon akong unang negosyo, ngunit hindi nagtagal ay napagtanto kong hindi ko maaaring ilagay ang lahat ng aking pag-asa sa isang gawain lamang. Kaya nagsimula akong lumikha ng iba pang paraan upang kumita ng pera, ang ilan ay maliit, ang ilan ay malaki, ngunit lahat ay mahalaga. Sa paglipas ng panahon, napagtanto kong hindi na kailangang maging napakalaki ng bawat isa sa mga ito. Ang ilan ay maliit ang kinikita, ang ilan ay malaki, ngunit lahat ng ito ay bumubuo ng isang patuloy na daloy na hindi kailanman titigil sa paglaki. Para itong maraming ilog na umaagos patungo sa isang dagat. Ang ganda ng konseptong ito ay ang pagiging abot kaya nito sa sinumang tao ngayon. Binuksan ng internet ang isang universo ng mga posibilidad. Maaari kang magtayo ng mga digital na negosyo, mamuhunan sa mga scalable na modelo, lumikha ng mga produktong gumagana ng mag-isa, sumali sa mga network na nagpapahintulot sa pandaigdigang pagpapalawak. Ang dating tila pribilehyo lamang ng mga malalaking negosyante ay maaari na ngayong gawin mula sa iyong sopa sa bahay, basta mayroon kang disiplina at pagkamalikhain. Hindi ito tungkol sa pagtatrabaho ng higit pa, ito ay tungkol sa matalinong pagtatrabaho. At narito ang isang tanong na kailangan mong itanong sa iyong sarili, bakit ka patuloy na umaasa sa isang pinagkukunan lamang? Ano ang pumipigil sa iyo na magbukas ng mga bagong pinto? Ang takot na mabigo? Ang paniniwalang hindi ito magtatagumpay?
O ang ideya na ang mga espesyal na tao lamang ang nakakagawa nito? Lahat ng ito ay mga dahilan na nagpapatuloy sa parehong ikot ng limitasyon. Ang katotohanan ay ang sinumang tao ay maaaring gumawa ng unang hakbang kahit maliit pa ito. Marahil ay magsisimula ka sa paggawa ng isang simpleng bagay, isang bagay na magbibigay lamang ng ilang dosenang dolyar kada buwan. Ngunit ang maliit na pinagkukunang ito ang simula ng isang network na maaaring baguhin ang iyong buong buhay. Ganyan nabubuo ng mga ordinaryong tao ang kayamanan. Hindi sa pagsisikap na gawing sumabog ang isang mahiwagang sahod sa magdamag, kundi sa pagtitipon ng maraming pinagkukunan na, kapag pinagsama-sama, ay nagbibigay ng katatagan at kalayaan. At kapag napagtanto mo na kahit habang natutulog ka ay may pumapasok na pera, may magbabago sa loob mo. Magsisimula mong maunawaan na ang pera ay hindi kailangang maging kalaban na nawawala sa iyong mga kamay, ngunit maaari itong maging isang patuloy na kaalyado, na nagmumula sa mga lugar na dati ay hindi mo maisip. Iyan ang laro ng mga mayayaman. Hindi dahil sila ay ipinanganak na iba, kundi dahil nagpasya silang mag-isip ng iba. Naunawaan nila na ang pagpaparami ay kasing kahulugan ng kalayaan. Maaari kang magpatuloy sa pagtitiwala sa iisang kita lamang at umaasa na ito ay magtatagal, o maaari kang magsimulang magtanim ng mga bagong buto ngayon na, sa maikling panahon, ay magiging mga punong mayroong walang tigil na bunga. At kapag nagsimulang mag-ani ka, mapagtanto mong hindi mo natatanggapin pang muli ang pamumuhay na nakakulong sa iisang pinagkukunan lamang. Ang mundo na ating ginagalawan ngayon ay hindi na katulad ng 20, 30 o 50 taon na ang nakakaraan. Ang mga pagbabago ay nangyayari sa bilis na nakakagulat, at ang mga patuloy na humahawak sa mga lumang paniniwala ay naiwan ng hindi namamalayan. Sinabi ni Alvin Toffler na ang mga analfabeto sa ika-21 siglo ay hindi ang mga hindi marunong bumasa at sumulat, kundi ang mga hindi marunong matuto, makalimot, at muling matuto. Ang pariralang ito ay lubos na nakaantig sa akin, dahil ako mismo ay kailangang itapon ang lahat ng aking paniniwala tungkol sa pera, trabaho, at tagumpay upang ako ay umunlad. Ang katotohanan ay ang mga bagay na gumagana noong nakaraan ay kadalasang hindi na gumagana sa kasalukuyan at halos hindi na sa hinaharap. Isipin mo sandali. Ilan sa iyong mga kakilala ang naniniwala pa rin na ang tanging paraan upang matiyak ang seguridad ay ang pagkakaroon ng isang permanenteng trabaho, magtrabaho ng 40 taon, magretiro, at mamuhay sa ibinibigay ng gobyerno. Ang mentalidad na ito ay ipinagbili bilang katotohanan sa loob ng maraming dekada, ngunit ngayon ito ay isa sa mga pinakamalaking bitag. Ang merkado ng trabaho ay nagbago, ang teknolohiya ay nagbago, ang ekonomiya ay nagbago, ngunit maraming tao ang patuloy na sinusubukang magkasya sa isang modelo na wala na. Para itong pagpupumilit na gumamit ng lumang mapa sa paglalakad sa isang lungsod na lubos na nagbago. Kailangan kong harapin ito ng personal. Sa loob ng mahabang panahon ay naniniwala ako na kung mas pagsisikapan ko, kung ibibigay ko ang lahat sa aking trabaho, ang buhay ay magbabago. Ngunit ang pagsisikap lamang ay hindi sapat kapag mali ang direksyon. Mahirap tanggapin na sumusunod ako sa isang landas na hindi magdadala sa akin kung saan ko nais pumunta. At marahil ay nararanasan mo rin ito ngayon, patuloy na nagtatrabaho ng husto, at gayunpaman ay nakakaramdam pa rin ng pagkukulong. Ang mga estadistika ay nagpapakita ng isang bagay na kapansin-pansin, mahigit 70% ng mga tao ang umaamin na hindi sila nasisiyahan sa kanilang kalagayang pinansyal. Dinadala nila ang bigat ng mga utang, ang takot na hindi mapanatili ang minimum na antas ng pamumuhay, at ang palaging pakiramdam na ang pera ay hindi kailanman sapat. Ang bilang na ito ay hindi lamang nagpapakita ng isang individual na pagkukulang, kundi isang pangkalahatang pagkukulang, dahil milyon-milyon pa rin ang umaasa sa mga lumang konsepto na hindi na gumagana. At ang malaking tanong ay, hanggang kailan ka magpapatuloy sa pagsubok na lutasin ang mga bagong problema gamit ang mga lumang solusyon? Kapag naunawaan mo na ang mundo ay lumiit, na ang mga hangganan ay bumukas, at posible na ngayong gumawa ng negosyo sa pandaigdigang antas ng hindi umaalis sa bahay, may magbabago sa iyong isipan. Ako mismo ay nagsimulang makakita ng mga oportunidad sa mga lugar na dati ay hindi ko pinapansin. Ginagawa ng internet na posible ang paglikha ng mga koneksyon, produkto, serbisyo, at pinagkukunan ng kita na umaabot sa mga tao saan mang bahagi ng mundo. Ito ang bagong realidad. Ngunit ang karamihan ay nabubuhay na parang nakakulong pa rin sa isang maliit na nayon, limitado sa isang espasyo lamang at sa isang uri lamang ng pinagkukunang yaman. Ang paglaban sa pagbabago ay hinihimok ng takot.
Ang takot na mawala ang kaunting mayroon, ang takot na mabigo, ang takot na magmukhang tanga. Ngunit, ironically, ito ang takot na nagpapanatili sa maraming tao sa parehong lugar. Napansin mo na ba kung paano madalas na nagdudulot ang kawalan ng seguridad na kumapit ka sa mga bagay na hindi komportable dahil lamang sa pamilyar ito? Ilang tao ang nananatili sa mga trabahong kinapupuotan nila dahil naniniwala silang wala silang ibang pagpipilian. Ilang tao ang patuloy na inuulit ang mga gawi na hindi nagdudulot ng resulta dahil nakumbinsi nila ang kanilang sarili na hindi nila alam kung paano gumawa ng iba. Nang magpasya lamang akong makalimot sa mga dati kong alam, nagsimula akong mamuhay ng tunay. Kailangan kong bitawan ang paniniwalang ang pera ay nagmumula lamang sa pisikal na pagsisikap. Kailangan kong iwanan ang ideya na ang seguridad ay nasa iisang trabaho lamang. Kailangan kong tanungin ang lahat ng itinuro sa akin tungkol sa kayamanan. At sa tuwing ako ay nakakalimot ng isang lumang paniniwala, ako ay nakakakuha ng isang bagong kasanayan. Ang prosesong ito ay hindi lamang nagdulot ng pagbabago sa pananalapi, ito ay nagpalaya rin sa akin sa emosyonal. Sapagkat ang pinakamalaking pagkukulong ay hindi ang kawalan ng pera, ito ay ang paniniwalang hindi mo mababago ang iyong sitwasyon. Iba na ang mundo at patuloy pa itong magbabago ng mas mabilis. Ang tanong ay hindi kung gusto mo o hindi na makilahok sa mga pagbabagong ito, ang totoo ay nasa loob ka na nito. Ang tanging pagpipilian na mayroon ka ay kung ikaw ay mag-aangkop o lalaban. Kung lalaban ka, ikaw ay lalong makakaramdam ng paghihirap, nakakulong sa isang sitwasyon na hindi sumasabay sa iyong mga pangangailangan. Ngunit kung magpapasya kang umangkop, kung magiging bukas ka sa pagkatuto ng bago, at iwan ang mga bagay na hindi nakapaki-pakinabang, matutuklasan mo na mayroong higit pang mga oportunidad ngayon kaysa sa anumang panahon sa kasaysayan. Ito ang katotohanang tinatanggap lamang ng ilan, hindi ang mundo ang kailangang tumigil sa pagbabago upang ikaw ay makaramdam ng seguridad. Ikaw ang kailangang magbago kasama nito upang makamit ang kalayaang iyong ninanais. Ang kailangan mong tandaan sa lahat ng ibinahagi ko rito ay ang tunay na pagbabago ay nagaganap kapag ikaw ay nagpasyang kontrolin ang iyong isipan at ang iyong mga pinagkukunan ng kita. Hindi ito tungkol sa mas mahirap na pagtatrabaho, kundi sa ibang paraan ng pagtatrabaho, sa paglikha ng mga bagong posibilidad, at sa pagpapahintulot sa pera na dumaloy mula sa maraming direksyon ng sabay-sabay. Ito ang punto na maaaring lubos na baguhin ang iyong buhay. At kung nararamdaman mong may katuturan ang nilalamang ito para sa iyo, kung gayon, alamin na ang susunod na hakbang ay nasa harap mo na. Ang susunod na video na lumalabas dyan sa screen ay dadalhin ka sa mas mataas na antas ng iyong karunungan, at ang pagtutuon ng pansin dito ay magpapabuti sa iyo ng kahit 1%. Salamat sa pakikinig sa akin ngayon at alam kong hinihintay kita sa susunod na video.